Puspusan din ang pagtulong ng hukbong sandatahan ng Pilipinas para sa ating mga kababayang apektado na matitinding pag-ulan at pagbaha. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., nakikipag-ugnayan na pa ang gobyerno sa US Indo-Pacific Command para magamit ang EDCA sites at iba pang kagamitan sa relief at rescue operations. Yan ang report ni Patrick De Jesus ng PTV. Nagkasa ng humanitarian assistance and disaster response o HADR operations ang Armed Forces of the Philippines sa mga apektado ng tuloy-tuloy pa ring pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang Philippine Army patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang paghahatid ng relief items, gayon din sa road clearing operations at pagsasagawa ng damage assessment. Ang ilang sundalo naman ng Philippine Air Force tumulong sa repacking ng relief packs sa DSWD warehouses at paghahatid ito sa mga evacuation center. Gagamitin naman ang mga EDCA site para palawakin pa ang HADR operations. Sinabi ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kung saan iginiit din ng kalihim na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon sa bansa kahit siya'y nasa official visit ngayon sa US. Kahit na nandito po kami at nakikipag-usap hinggil sa mga importanteng mga issue, kami po ay nakatutok bilang chairperson po ng NDRRMC at saka OCD sa ating Interagency Coordinating Cell, kung saan 24/7 po na nakamonitor, 24/7 po nakatutok ang ating Pangulo. Nakipag-ugnayan na rin mismo ang gobyerno sa ating mga counterparts sa Amerika para sa karagdagang tulong na kanilang maaring maibigay. Dito po sa Amerika, nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General Bronner upang saan pwede makipagtulungan. Nandiyan na rin po ang Japan at iba pang mga kaalyado natin. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo na pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Samantala, 6 lang na iulat na namatay dahil sa panalasa ng bagyong Krising at Habagat ayon sa NDRRMC, habang 6 din ang nawawala. Aabot naman na sa 413 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 54 million pesos sa agrikultura. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.